Natakot ako. Magko-close ako ng sales medyo pangit ng ano. Mamaya nandito ako. Hindi ko alam may nakasilip. Ready na rin ang aking lapeng. Sana may pasok. Dahil malakas ang ulan, feeling ko suspend na naman ng klase. Maulan na. Klase kaya bukas. Kaya bago kami umalis ni Ponso para magturo ako sa grade 4 or sa public school, 4 na section kasi ang hawak ko sa public school. Religion teacher po ako, katekista na pinadala ng simbahan sa public school para magturo ng 4 na sections na grade 4 every first and second week, and third and fourth week naman po ay para magturo ng grade 6. So, bago po kami pumunta ni Punso, sinama ko na po talaga si Punso, ng kapatid kong may autism. Bakit? Kasi kinakailangan ko po siyang i-train makipaghalupilo sa mga normal na bata, na tao. At para matuto na rin po siya kung paano sumunod sa mga instructions ko. Kasi sa isang autism, sa totoo lang, hindi naman ganun kadali mag-handle ng may autism, lalo na nung bata pa siya. Kaya laking pasalamat po talaga ako sa Diyos. Kasi at least nagkakaroon na siya ng improvement po. Oo, totoo po. Kaya laking pasalamat ko po na kahit ganito, mahirap magturo sa public school, hindi ko naman po talaga siya, hindi ko nung siya kapasyon, pero hilig ko po talaga na magturo. Siguro nasa dugo na rin namin dahil tito ko, mga naging guro yung tito ko sa side ng mother ko, guro din ang tita ko sa side ng father ko. So siguro andun na siguro yung dugo namin sa pagtuturo, lalo po ko. Kaya ito yung the best way para ma-train ko rin yung kapatid ko na mailabas siya at the same time maiwasan yung tantrum. Yes po, mahirap ang may autism pag nababagot. Kasi bigla-bigla po silang sisigaw na hindi mo maintindihan bakit. Dati nga po, sinasaktan pa nila sarili nila. Lalo yung kapatid ko, halos inuumpog niya yung ulo niya pag naiinis siya. Kasi hindi niya masabi kung gusto niya sabihin. Ganun po yun. Kaya sumailalim kami sa iba't ibang doktor, iba't ibang ospital, at sumailalim din po kami sa mga school na SPED. Naipasok ko rin naman siya sa SPED. At laking pasalamat ko kasi sa wakas natanggap siya. Dahil sa totoo lang, kaya nag-umpisa ang tantrum ng kapatid ko. Dahil may isang eskwelahan, hindi ko nababanggitin. May isang eskwelahan na pinanggihan siya. Pinag-exam siya ng sanggamakmak na sure ko naman na naipasan niya dahil ang kapatid ko matalino yan. Kahit may autism sobrang talino yan. Marunong magbasa, marunong magsulat. Marunong po yan sa lahat ng gadgets, napaka-techy. Kaya nag-depress siya, pinanggihan siya ng isang eskwelahan na ina-expect niya mag-aaral na siya doon. Hindi ko napapangalanan yun. Pero yun ang naging samin, laging ng pagtantrum. Na-desperado siya, na-frustrate siya, as in hindi akalain na matatanggihan siya, na-reject siya. Alam niyo po yun, sa isang may autism, mahirap po na-reject, mahirap po na-frustrate sa kanila. Hindi nila makontrol yung emosyon nila. Kaya dito ko dinadaan sa pagtuturo ng mga batang normal na to. Kaya kahit mahirap ng tumatanas ng mga katekista, okay lang, laban lang, para sa misyon, para sa Diyos. Kasi alam ko naman kahit hindi po ako nakapag-asawa,
kahit hindi ako nakapag-anak, kami din mga kapatid ko. Ang mahalaga, yung alam natin yung purpose natin sa buhay. Yun na lang po pinangahawakan ko. Kaya hindi na ako nahihirapan kumilos sa gawaang bahay, negosyo. Dahil sa kapatid ko, nakita kong improvement nito. Maraming salamat talaga, Panginoon ko, Diyos ko. Maraming salamat po. Nakakatuwa ko na po siya, nakakatulong na po siya sa akin. Ibinabahagi ko tong experience ko para sa ibang pamilyang may ganitong sitwasyon. Thank you sa donut. Thank you sa donut. Ngayon lang yun Treat na yan, treat ko na sa kanya yan. Sana pag may PWD, priority ka sa line. Tapos, meron ka pang discount. Discounted tayo, no? Sarap mo kasama, may discount. Gusto ko ng martamis. Nangihina ako. Ano masasabi mo? Napagod ka ba magturo? Hindi ka naman nagturo, di ba? Yeah. Pinatayo mo yung mga bata. Ano sabi nila sa'yo nung umihi ako? Anong ginawa nila? Inapir nila ako. Ha? Inapir nila ako. Ina-appear ka nila? Oo. Ano ba sabi nila sa'yo? Wala. Hindi pa. Ay, extra rice. Wala. Kasi sinubukan ko mag-record. Hindi ko napansin tong likod ko. Nakakabahan ako. Grabe. Puti naka-headphone ako niyan. Kasi nagkakabisado ako ng step eh. Puset. Gabi na. Ako lang kasi mag-isa rito. Ako lang. Tinatapos ko yung sales namin. Ini-encode ko. Tapos nagkakabisado ko ng steps. Tapos sinubukan ko mag-record. Tingnan ko kung sasama ko siya sa content ko. Hala, ate, tingnan mo, ang creepy pala doon sa dulo. Ay, Diyos mio, ano ba itong ginawa ko? Buset. Talagang hindi ko kinakaya. Dito pa lang sa sa garay pa lang namin, parang hindi ko kaya. Ay, Diyos mio. Tapos mag-explore ka. No way, hindi mo ako mapapa-explore, mga te. Ayoko ng ganyan. Buset, katikista ako, pero tuwarog ako, te. Ayoko na ganito. Parang hindi ko kaya tapusin yung sales namin. Hay. Sige, 3 days na lang kaya kong i-encode. August 27 pa lang ako. Ano ba ito? Hindi. Magkakapisado pa rin ako ng steps. Babaguhin ko tong tugtog.